Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Martes. Aktong pagdanakaw ng isang cellphone sa loob ng isang karinderya sa San Jacinto, Pangasinan sa pool sa CCTV. Umano'y notorious na magnanakaw ng baterya ng sasakyan sa Calasiao, Pangasinan naman, arestado. 2 lanes ng Quintos Bridge sa Dagupan City binuksan na sa mga motorista. Latest na lagay ng trapiko sa downtown area, alamin live. At let's beat the heat sa patok na pakwan juice. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, isang karinderya sa San Jacinto, Pangasinan ang ninakawan. Aktong pagnanakaw ng kawatan sa pool sa CCTV. Naka-alerto Jeric Pasilyao. Makikita sa CCTV camera ang isang lalaki na umuorder ng pagkain sa karinderyang ito sa San Jacinto, Pangasinan. Maya-maya pa, umalis saglit ang tindera upang kumuha ng ice. Saka dali-dali namang kinuha ng lalaki ang cellphone na nakalapag sa lamesa. Bigla akong lumabas, dala na yung ice. Pagtingin ko wala na siya. Umanda na yung motor niya. Nagsagawa na ng backtracking ang pulisya upang matunton ang hindi pa nakikilalang sospek. Samantala, hinimok ng pulisya ang publiko na agad i-report sa PNP ang mga kahalintulad na insidente upang agad na mahuli ang mga kriminal. Kasi marami naman pong checkpoint ngayon. Napaka-importante na pag nangyari ka agad, alamin ang description ng sasakyan, alamin yung description ng tao, no, kung saan punta. At iyon ang i-report kagad. Iginiit din ng otoridad ang kainaman ng pagkakaroon ng CCTV camera ng mga establishmento. Lagi po nating sinasabi, security and safety is everybody's concern po. No? So let us not give the public or yung criminal or suspect an opportunity na tayo nga ay manakawan. Kasama si Ron Alister Tanyedo, Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Umano'y notorious na magnanakaw ng baterya ng sasakyan sa Calasiao, Pangasinan, arestado. Nakatutok CJ Turida. Arestado ang 39 anyos na lalaki matapos maaktuhang nagnanakaw ng baterya ng sasakyan na nakaparada sa gilid ng National Highway sa Barangay Mancup, Calasiao, Pangasinan pasado alas 11 ng umaga kahapon. Inaalis ng suspect na residente ng Barangay Nibaliw East, San Fabian ang 2 baterya ng 6-wheel truck nang mabisto ng driver. Tinangka pa raw tumakas ng suspect pero nag-corner siya ng mga rumespondeng pulis. Sa investigasyon ng pulisya, hindi lang ito ang unang beses na nagnakaw ng baterya ang suspect. May mga pupunta po dito kasi na coming from other barangays dito, 2 ata ang pumunta dito, tapos they are also claiming na itong taong to ay ang kanilang suspect din na kumuha ng kanilang battery. Posible rin daw na umaatake ang suspect sa Santa Barbara, San Carlos at Dagupan. Sa interrogasyon ng mga investigador sa suspect, inamin niya ang illegal na gawain dahil sa pangangailangan sa pera. Ang battery daw madaling mai-dispose na yan. Sana may naibibinta niya lang daw ranging from 500 to 1,000. Nakausap ng news team ang suspect at aminadong nagnanakaw siya ng baterya na nagsimula pa noong March 14. Humihingi ng kapatawaran ang suspect sa kanyang mga naagrabyado. Sa mga nakuhanan ko rin po, hindi ko po sinasadya yun. Ngayon ko lang po dahil sa problema namin. Sinampahan na ng reklamong attempted theft ang suspect na kaarawan pa man din niya noong siya'y hulihin ng mga autoridad. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, 1 North Central Luzon. 2 lanes ng Quintos Bridge sa Dagupan City binuksan na sa mga motorista. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galvan. Jasmine? Chris, sa monitoring ng Public Order and Safety Office ay mas maayos o mas maluwag ang daloy ng trapiko ngayong linggo sa mga pangunahing kalsada sa Dagupan kumpara noong mga nakaraang linggo. Tuloy-tuloy na ang biyahe ng mga jeepney driver na dumadaan sa Quintos Bridge sa Dagupan City, kung sa nakalipas na mga araw ay may mga pagkakataong naiipit sila sa masikip na daloy ng trapiko. Ngayon, dire-diretso ng usad ng mga sasakyan matapos na buksan ng 2 lanes ng Quintos Bridge. Malaking bagay ito para sa mga jeepney driver dahil kahit papaano ay nadadagdagan ang kanilang kita
dahil sa nabawasan ng traffic build-up sa mga kalsadang kanilang dinadaanan. So okay po yun kasi wala pong traffic. Yung nga lang po, yung mga nakaparada sa gilid na gumagawa ng traffic. Tuloy-tuloy na po, yung po ang kagandahan na nagawa na po yun. Tuloy-tuloy rin ma'am, yung biyahe namin. Ayon sa Public Order and Safety Office o POSO, 20 araw lang ang schedule ng rehabilitasyon ng Quintos Bridge. 10 days yun sa half lane and 10 days ulit doon sa kalahating Kaya pinaano na namin itong March kasi baka pagdating ng April, ayan yung natin celebration natin ng Bangos Festival, maipit-ipit yung mga gagawin nila. Sa ngayon, hindi na kinakailangan pang i-divert o i-reroute sa Herrero Perez Road ang ilang sasakyan. Pwede na kasing magsabay-sabay na dumaan sa Quintos Bridge ang mga pampublikong sasakyan, gayon din ang mga pribadong sasakyan. Una, dyan tayo nagkakaroon ng problema, yung mga papuntang Rizal and then papuntang ABF ay nagkakaipitan kasi one lane lang yung tulay. Pero ngayon dire-diretso na po. Chris, sa mga oras nga na ito ay makikita natin na mula dito sa Quintos Bridge, dire-diretso sa may downtown area, ay tuloy-tuloy lamang yung usad ng mga sasakyan. Bukod sa AB Fernandez Avenue, ay maluwag din ang dalyong trapiko sa bahagi naman ng Perez Boulevard, MH Del Pilar at maging sa may Tapuac District. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Mga kapuso, humina pang lalo at wala ng epekto ang amihan sa anumang bahagi ng bansa ngayong araw. Sabi ng Pag-asa, posibleng sa loob ng linggong ito ay tuluyan ng ideklara ang opisyal na pagtatapos ng amihan season at pagsimula naman ng tag-init. Bukod sa easterlies o yung mainit na hangin galing sa Pacific Ocean, umiiral din ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa lang kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Kasama na dyan ang Cagayan, Kalinga, Ilocos Provinces, Pangasinan, Ifugao, Isabela at Nueva Ecija. May malalakas na ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Samantala, ilang residente sa Mangaldan, Pangasinan, problema raw ang kawalan ng tubig sa kanilang poso dahil umano sa mainit na panahon. Sundan sa report. Problema ng ilang residente sa bahagi ng Barangay Embarcadero, Mangaldan, Pangasinan ang kawalan ng lumalabas na tubig sa mga deep well o poso sa ganitong mainit ang panahon. Kaya naman si Mang Rod inilipat ngayong linggo sa ibang lugar ang kanilang deep well sa pagbabaka sakaling may lumabas na tubig sa kanilang deep well. Nagdagdag din ng tubo sa deep well si Mang Rod para matiyak na kahit mainit ang panahon ay meron silang mapagkuhanan ng tubig. Kasi deep well yun. Ngayon, hindi na gumagana yung deep well. Natutuyuan na. Tuyo na kasi. Bukod sa deep well, nagpakabit na rin ng water source sa Mangaldan Water District si Mang Rod at ang iba pa niya mga kapitbahay para walang maging problema sa supply ng tubig anumang panahon. Mahirap talaga kaya kami ng mawad kasi para mayroon kayong tubig. Kasi wala na talaga pag deep well. Pagka ganyang summer na, sir? Kahit na hindi na summer wala na tubig. Wala na kasi sinisip-sip ng mawad Sa monitoring ng Mangaldan Water District, tumaas ang bilang ng mga aplikasyon ng water connection ngayong mainit ang panahon. Karaniwang umaabot lang sa 30 ang monthly water application sa Mawad. Pero sa nakalipas na mga buwan, lumalampas na sa 45 ang aplikasyon sa pagpapakabit ng tubig. Water is very in demand. So far, si Mangaldan Water District po is full na po yung atin pong barangay. So lahat po is meron na silang water connection. Sa kabila ng pagtaas sa bilang ng water consumers sa bayan, wala namang nakikitang problema ang Mawad dahil sa mataas na available supply ng tubig sa bayan. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Pag-install ng traffic lights sa Calasiao Pangasinan Junction inumpisa na. Silipin sa report. Sa tala ng Public Order and Safety Office, tinatayang umaabot sa 5,000 sasakyan pataas ang dumadaan sa Calasiao Junction kada araw. Kaya nararanasan ang matinding traffic dito lalo na tuwing peak hours mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. Kung minsan, inaabot pa ng alas 8. 6 na post enforcer ang nagmamando ng traffic sa junction, 2 sa gitna at 4 sa bawat sulok ng kalsada. Salita ng mga traffic enforcer, mula alas 7 ng umaga hanggang alauna ng hapon ang unang shift at hanggang alas 7 ng gabi naman ang pangalawang shift. Malaking bagay raw ang pagkakaroon ng traffic lights sa Calasiao Junction upang mas maging maayos ang daloy ng trapiko at maiwasan ang mga pasaway na motorista. Mas maganda sir, dahil ma-disiplina yung mga driver. Maganda magkakaroon na para hindi makaka-traffic dito. Mababawasan ng traffic at saka mga disgrasya. Proyekto ng Pangasinan Provincial Government ang paglalagay ng traffic lights. Pinunduhan ito ng mahigit 10.3 million pesos. Nakadagdag matapos ang proyekto sa huling linggo ng Abril. Dahil sa pagkakaroon ng traffic lights, out na kaya ang mga poso enforcer sa lugar? Mayroon pa rin po. Maiiwan yung puso doon. Wala na sa gitna. Sa kuwan na lang sila, kanto-kanto ba? Maghihila na lang sila ng sasakyan. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, presyo ng bangus ngayong linggo, bahagyang bumaba ng hanggang 5 piso per kilo sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City. Sundan sa report. Mula sa dating 170 pesos hanggang 180 pesos kada kilo ng bangus, bahagyang bumaba ang presyo nito sa Magsaysay Fish Market sa Dagupan City ngayong linggo. 5 pisong ibinaba sa presyo. Nasa 160 pesos hanggang 175 pesos ang wholesale price sa kada kilo ng bangus. Mas mataas naman ang retail price ng bangus sa iba't ibang pamilihan sa Pangasinan. Medyo bumaba. Konti lang yung pinagbabaan. Wala namang nakikitang problema ang samahan ng magbabangus sa Pangasinan o sa MAPA sa supply at presyo ng bangus hanggang sa Semana Santa. Nananatiling matatag ang supply ng bangus sa iba't ibang lugar sa Pangasinan. Ang supply po ng bangus sa parating na kores naman, sapat naman. Sa mga susunod na araw, pinaghahandaan na rin ng SAMAPA ang posibilidad ng unti-unting pagtaas sa demand sa bangus, lalo pat nalalapit na ang Semana Santa. Samantala, mahigpit ang monitoring at pagbabantay ng otoridad sa Magsaysay Fish Market para matiyak na ligtas kainin at sariwa ang mga ibinibentang bangus at iba pang isda sa pamilihan. Nakabantay din ang otoridad sa mga timbangang ginagamit ng mga negosyante para hindi makapandaya o makapanamantala ngayong nalalapit na Semana Santa. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Nagpahayag ng pagkabahala ang Department of Health tungkol sa mataas na kaso ng TB sa bansa. Sa datos, mahigit sa 540,000 ang naitalang kaso ng tuberculosis noong nakaraang taon. Iginiit ni Health Secretary Ted Herbosa na malayo pa rin ang bansa sa layuning maging TB-free. Ayon sa World Health Organization, kabilang ang Pilipinas sa 5 bansa na may pinakamaraming TB cases. Ang TB ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakapekto sa baga at kumakalat sa pamamagitan ng hangin kapag umuubo, bumabahing o dumudura ang may sakit. Mga kapuso, nagagamot po ang TB, kaya kumonsulta agad sa doktor o health center kung may mga sintomas kayo tulad ng ubong matagal nang hindi nawawala, pananakit ng dibdib, fatigue o pagod, lagnat at pagbaba ng timbang. Samantala, formal lang binuksan kahapon ang Sanib 2025 o pinagsamang salaknib at balikatan exercise ng US Army at Philippine Army sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Isa-isang nagbigay ng mensahe ng pasasalamat ang mga opisyal ng militar tungkol sa mga gagawing pagsasanay at sa mga maitutulong nito sa mga kasunduan hindi lamang sa Philippine Army kundi maging sa US Army. Layo ng pagsasanay na lalo pang mapalakas ang kakayahan ng mga sundalo para sa Philippine Defense Operations, sustainment activities to support territorial defense at mapataas ang interoperability of mission command systems. Gayun din ang mapalakas ang pinagsamang warfighting capabilities ng Philippine Army at US Army. Nasa 3,000
na sundalo mula sa United States Army, Pacific Command at North and Central Luzon Command ng Philippine Army ang kasama sa Sanib 2025 na magtatapos sa July 20, 2025. PBBM nag-veto sa panukalang batas na gawing culinary capital of the Philippines ang Pampanga. Tunghayan sa report. Kapag usapang pagkain o culinary destination, hindi pa huhuli ang Pampanga. Ilang mambabatas ang nagtulak upang maipasa ang panukalang batas na magdideklara sana sa Pampanga bilang culinary capital of the Philippines. Matapos pumasa sa Kamara at Senado, ivinito ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakasaad sa veto message ng Pangulo na maaaring magdulot ng negative cultural implications, discrimination, regional bias at loss of diversity ang panukalang batas kaya ibinasura ito. Isa sa mga nadismaya at nabigla sa naging desisyon ng Pangulo ay ang Kapampangan historian na si Robbie Tantingco. Of course, it came as a surprise kasi pasado na siya sa House of Representatives, pasado na sa Senado. So we thought it was just, a sign of the pen of the President. Because alam mo, ang sinasabi niya kasi sa kanyang veto, baka daw magalit o ma-offend yung iba't ibang region, and everybody there in the House of Representatives voted for it. Layon daw sana ng panukala na isulong ang local tourism industry ng lalawigan, gayon din ang paghikayat sa mga lokal na pamahalaan na pagandahin ang food service at magbigay ng incentive sa mga palengke at karinderya. What I said before, okay lang. Anyway, we don't need the presidential... the realization now is probably we don't need a law that will validate what is already very well-known fact. Sa official page ng Pampanga Provincial Information Office, nananawagan din sa mga Kapampangan si Pampanga Governor Dennis Pineda na igalang ang naging desisyon ng Pangulo sa pagvito ng panukala. Jeric Pasiliao, 1 North Central, Luzon. Mainit-init ang pilot episode ng GMA's First View Original Series at suspense thriller drama na Slay sa GMA Prime. Sino kaya ang sospek sa pagkasunog ni fitness coach Zach, played by Derek Monasterio? Ipinakilala ang 4 na babaeng sospek sa series, si Gabby Garcia as Amelie, Mikey Quintos as Sugar, Isabel Ortega as Yana at Julian San Jose as Liv. Sinimulan na rin ni Inspector Juro, played by Royce Cabrera, ang pag-iimbestiga sa kaso ni Zach. Unang sumalang dyan si Liv o Olivia Baltazar na siyang girlfriend ni Zach na nahuli niyang nag-cheat sa kanya. Ito na ba ang kanyang motibo sa pagpatay kay Zach? Abangan niyan tuwing 9:25 p.m. sa GMA Prime, Lunes hanggang Huwebes, bago ang PBB Celebrity Collab Edition. May delayed telecast din yan sa GTV ng 11:25 p.m. Mapapanood dyan sa View at Kapuso Stream. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Dead on the spot ang isang lalaki matapos na bumangga sa barikada ng tulay ang minamanehong tricycle sa barangay Waig, Paway, Ilocos Norte, gabi noong linggo. Ang biktima ay residente rin sa lugar. Sa investigasyon, nag-overshoot ang biktima sa pakurbang bahagi ng kalsada kaya bumangga sa barikada ng tulay. Sa lakas ng impact, nahulog ito sa ilog at tumama ang ulo sa malaking bato. Ayon sa nakasaksi, mabilis umano ang patakbo ng biktima na tila nakikipagkarera. Ayon naman sa pulisya, nakainom ang biktima na mangyari ang aksidente. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Nasagip ang isang sugatang agila matapos umanong barilin ng air gun sa Lasam, Cagayan. Base sa nakitang laki ng sugat nito.
Ang agila isang gray-faced buzzard na may tama sa pitso na tumagos sa kilikili at tumama pa sa kanang pakpak. Nakita ito ng isang residenteng malapit sa dam na nahihirapang lumipad. Kinuha ito at ibinigay sa Wildlife Animal Rescue at nilapatan ng paunang lunas. May nakitang uod sa sugat at hinihinalang ilang araw na itong nabaril. Na-turn over na ito sa Menro at maayos na ang kalagayan. Nananawagan ng otoridad sa mga hunter na huwag galawin ang mga endangered species tulad ng nasagip na agila. Ilang sparkle artist nagpaningning sa JS Prom ng Don Marcelo Jimenez Memorial Polytechnic Institute sa Dasol, Pangasinan. Tunghayan sa report. Espesyal ang ginanap na Junior-Senior Promenade ng Don Marcelo Jimenez Memorial Polytechnic Institute sa Dasol, Pangasinan na mas naging memorable sa pagbisita ng ilang kapuso artist. Hinaranan ni Sparkle GMA artist Sean Lucas ang mga estudyante. Habang excited namang nakipag-selfie at nakising along ang crowd kay Sparkle GMA artist Ashley Sarmiento. Paglabas pa lang namin sa van, talagang ramdam ko na yung support na Mapangasinense. And lalo na during the performance, they were all very supportive. And napakasaya mag-perform dito, napakasaya pumunta dito. Kung paano nila kami winelcome made me comfortable and excited pa mag-perform for them. And I'm really happy na I get to be a part of their JS Prom. Most amazing part of it is napakasaya. And that's nakakataba ng puso. When you see your students and parents are very happy, that's all. It's answered prayer. Sa Tarlac City naman, back-to-back musical performances ang hatid ng ilang kapuso singers sa idinaos na term and report ceremony ng alkalde ng lungsod. Inspiring song numbers ang hatid ni na Marian Osabel, Jessica Villarubin at John Rex. Napakasarap talaga kantahan ng mga Tarlaceños, no? As always, the energy is giving. Ako naman, sobrang saya na makabalik dito at syempre, sobrang saya kasi ang init ng pagtanggap ng Tarlaceño sa amin at nag-enjoy kami sa aming performance at sana po ay nag-enjoy din po kayo. Thank you for coming at we're happy to sing for you and sana makita pa namin kayo soon. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Pakwan Juice, patok na inumin to beat the heat sa Santa Barbara, Pangasinan. Silipin sa report. Napadaan sa fruit stand na ito sa Barangay Poblasyon, Santa Barbara, Pangasinan ang 84 anyos na si Nanay Erlinda. Bumili siya ng pakwan juice na patok ngayon na pampawi ng init. Kung ganitong mainit ang panahon, tama-tama, naglalakad ako papunta doon. Bukod sa mga ibinibentang prutas, naisipan daw ng mga may-ari ng negosyo na gumawa ng samalamig na bago sa panlasa ng mga customer. Ito ang pakwan juice. Hindi rin daw nila inakala na papatok ito sa mga mamimili tulad ni Christian. Nakita ko, napahinto ako kasi na-curious ako eh. Sabi ko parang kakaiba yung kakaiba yung, kaya bumalik ako eh. Sarap. 25 pesos ang kada malaking cup ng pakwan juice. May kasama pang pakwan chunks. Umaabot daw sa 120 cups ng pakwan juice ang nabebenta nila sa isang araw. Pati mga chikiting, paborito na rin ang pakwan juice. Ang maganda raw rito, kung nabitin sa juice at uhaw pa rin, refill to the max ang hatid ni Tita Jean. Ay opo, kahit ilang anong gusto nila, binibigyan ko sila. Pag sinabi nila, tita, bigyan mo kami ng pwede magpa-refill. Opo. Kahit di po nila sabihin, silang tinatanong ko rin. Kahit tumataas na ang demand, hindi raw sila magtataas ng presyo. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, 1 North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV,
Local News Matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.